Break time. Hindi ko ano kay... Bagong luto ba tong lechon, pare? Oo, bago. Talaga na buhat, hinintay ko para binuhat pa ng dalawang babae. Oo. Meron ding Pilipino din na matanda. Pero ang saglit lang siya, dumating siya malapit ng... Huwebes. Huwebes nga pala, no? 6:30 ng gabi. Merong event dito. Anong tawag dito? Skate night, mga dre, no? Mga bata, mga magulang nila. Andito ako sa elementary. 6 to 8 p.m. Kaya, antayin ko silang matapos. Hanggang alas 8, tas magliligpit ako. Kaya malamang abutin na ako ng mga pasado alas 9 neto. Kuha ko ng jacket na may tatak na Saint School. Kasi baka napagkamalan akong parents eh. Kaya dapat hindi nyo na ako makita. Ayan. Mag-uniforme tayo. Para malaman nila na part tayo ng school. Pangmalakasan. Alas 9. Oh gosh. Sakit ng katawan ko. Aray. Parang ginarote Ang bihira. Tapos bukas maaga uli. Anyway, extrang pagod, extrang pera. Mukha ng pera no? Ganun talaga di ba? Gusto mo yan Kailangan mo yan Why not? Kailangan talaga kailangan may maiwan, kailangan mag-OT. Kailangan may mag-OT. It's not about sa ayaw mo o sa gusto. It's about responsibility. I think yun yung isang bagay na unique pagdating dito sa eskwelahan. Kasi kumbaga hindi part ng trabaho mo na darating ka sa point na kailangan mong mag-stay late. Dahil hindi naman pwedeng palaging yung kasama mo lang yung mag-OT, 'di ba? Kumbaga rotation, palitan. Kaya hindi ka makakatanggi. Hindi ka pwedeng pilitin, oo, pagdating sa overtime. Hindi hindi ka nila pwedeng pilitin kung ayaw mo. Kaya lang syempre, paikot kayo Hindi naman maaaring hindi naman maaaring yung puro kasama mo na lang yung mag-OT. Siguro responsibilidad at pakikisama. Kasi hindi naman pwedeng magmatigas ka lang ng magmatigas ng ayoko, 'di ba? Unfair naman sa iba. Matatanggal ka sa trabaho. I think ganun yun Tatanggalin ka na lang, mapalitan ka ng tao na pwedeng mag-overtime paminsan-minsan. Friday. Ang sakit ng katawan ko, grabe. Parang ginulpe. Kung ganito ba pag nagkakaedad na? Hindi ko alam kung dahil sa lamig kasi kagabi andun ako sa sa labas Inaantay ko ba kung anong kailangan nila, parang nag-a-assist ako. So ang sakit ng katawan ko ngayon. Kasi yung ginawa ko naman pagbubuhat, parang normal namang ginagawa ko yun araw-araw. Kaya sabi ko siguro dahil sa lamig o talagang ang tagal ko lang nagtrabaho kagabi. Kaya ang sakit ng katawan ko. Narinig niyo yun? Parang may daga na yan. Pag nalulubak ako, yung parang friction sa dalawang bagay. Sabi ko ipapatingin ko nga to kasi malapit na matapos yung nito 1 year warranty para sa ibang parts niya. Baka ako may problema ako sa suspension. Might as well maipatingin ko na kung kailangang palitan at discover pa ng insurance. Ito yata yung problema ko kasi paano ba? Sumasayad siguro rito sa plastic na to.
Kaya pag nalulubak ako, kumikis-kis siya. Kasi depende sa anggulo. Pag ganyan, mas maano siya, mas maingay siya. Pero nawawala naman siya pag pag hindi masyadong malamig. Ano ba? Tumitigas yung plastic pag sobrang lamig. Tingnan natin wala naman ngayon. Kailangan ko lang iba-ibahin ang anggulo para mawala yung ingay. Bala ko bala ko mag road trip sa sa US. Gusto kong ituloy yun. Paano ba naiisip ko? Kasi may pinalitan nga ako dito mga dre, no? Yung neto, yung parang anong tawag dyan, yung stand neto. Sa tawagin ko nilang stand hindi ko alam, nakalimutan ko bracket, yun yung bracket niya. Pinalitan ko yung bracket niya. Ngayon, naisip ko na baka pag may nangyaring hindi maganda, let's say may nasira sa battery, wag naman sana. Tapos ipapacheck ko sa kanila, ma-void yung warranty ko kasi nga may pinalitan akong pyesa. Parang ganon. Oh gosh, parang kakauwi ko lang kagabi. Dito na naman ako. But anyway, ngayon, ang tawag dito, ngayon ay Friday na. At bukas, maganda yung bukas mga dre, no? Kasi yung sabi ko papalitan ko ng kisame yung di ba? Yung CR nanghingi ng quotation sa akin kung magkano estimated na magagastos. Binigyan ko. Sabi ko nasa 750 para palitan lahat ng yung buong ceiling na yon. Nag-go naman. Yun ang gagawin ko bukas. Madali lang naman yung, kaya lang ayaw ko, tinatamad lang ako na Hindi ko maintindihan. Ewan. Ang bilis, no? Para wala nangyari. Uwian na. Sa wakas. Biyernes. Sabihin ko sana makakapahinga Kaya lang, yes, makakapag part time. Grabe. Para naisip ko. Ito pasintabi po pasintabi sa mga maraming part-time na katulad ko at sa mga kailangan mag-OT, kailangan magtrabaho para sa ekstrang pera. Parang ang lungkot di ba? Mahirap tanggapin. Hindi naman mahirap tanggapin, no? Parang lang. May mga araw na sipag ka, di ba? Kumbaga, inspirado ka kasi nga yung ekstrang pera nakikitain mo. Malaking bagay din Malaking naitutulong. Ang mahirap lang kung may naisasakripisyo ka na gusto mong gawin, pinagpapaliban mo kasi nga kailangan mong mag-overtime, kailangan mong mag-part-time. Yun lang yung medyo nakakalungkot, no? Pero ganun talaga To each his own. Tama ba yun? To each his own. Ewan kung tama yun. Basta ang alam kong tama is pag may pagkakataon kayo, may extra yung pera, magbakasyon kayo. Gawan nyo ng paraan. Hindi pwedeng wala kayong time para magbakasyon. Gawan nyo ng gawan nyo ng paraan. Kahit sa anong pagkakataon, mas mahalaga kayo kaysa sa trabaho nyo. By the way, kanina pala lunch, kumain kami sa labas kasama yung aming manager na umalis na dito sa school. Last day niya ngayon. Nakapagkwentuhan lang kami tungkol sa mga bagay-bagay sa buhay-buhay. Tapos nabanggit niya nga sa akin, uy, ang ganda ng plate niya RCE. Tapos nabanggit niya sa akin yung tungkol sa, sabi niya, don't be afraid to take a risk. Kung may naisip kang gawin mo. Kasi sabi niya,
yung ano, yung pagkakataon talaga mga dre, no? Pagkakataon yung panahon. Hindi yan babalik eh. Iiwanan ka niyan eh. So, maaaring sabihin mo may second chance ka, pero dapat maisip mo rin yung edad mo, di ba? Hindi ka antayin ng ano, hindi ka antayin ng araw. Lilipas at lilipas yan. May gawin ka sa wala. So, might as well take your chance, take the risk kung ano man yung gusto mong gawin. Kasi nga, you have only one chance sa buhay na to. Isa lang to. Imagine, uubusin mo yung nag-iisang buhay mo sa paghahangad mo ng maraming pera. Kaya nag-i-skip ka sa mga bakasyon mo, nag-i-skip ka sa mga family gatherings kasi gusto mo pang kumita ng kumita. Dito tayo sa Canadian Tire. Maghahanap tayo ng screw na gagamitin bukas para sa drywall. Gusto ko sana yung self-tapping eh. Sana meron sila. Lastek 4 to. 4 ilang peraso. Ano ba yun? Kailangan ko ba magpunta sa Home Depot bukas? Ito sana kailangan ko. Ito ilang peraso to. Pwede na siguro to. Manipis. 1 port. Pwede na siguro 1 port kasi 1/2 lang naman yung gypsy yata o 3/4. Pwede na to. Maganda sana yung self-tapping para hindi ako masyado mahirapan eh. Alam mo kang walang konting ano yun eh. Walang konting pack na ganito. Self-tapping mga dreno para sa ano, yung mga metal stud. Yan ang maganda sanang gamitin para hindi mahirap ba. Gusto kong tapusin yung ano, yung ceiling ng toilet bago sana ako magbakasyon matapos ko. Para wala na ba akong iniisip. Tsaka ano, sayang din eh kasi pang ano yun eh. Pandagdag ba sa pambakasyon. Ilang oras ko rin gagawin yun eh. Ano, banggit ko pala yung ano no, yung quote ko ron, yung estimated na presyo. So kung hindi kayo marunong mag-repair, I mean, sa ano eh, doon kayo mamamahalan sa labor. Kasi minsan yung materyales mura lang, pero yung labor, yun ang mahal. 'Di ba? Imagine, magpapagawa ka ba nung ceiling ng toilet mo kung sa iyo yung bahay, kung ang cost isaabutin ng $600 hanggang $800. Ceiling lang yun magpapalit lang bilis na ito. Magpapalit lang ng ng gyps. Sa bagay, hindi naman ganun kadali magpalit ng gyps kasi nga na-explain ko naman sa inyo mga dreno na medyo simpleng trabaho, kaya lang yung proseso ba paulit-ulit kasi yun eh. Tsaka ikaw yung magdi-demolish, ako na rin yung magtatapon ng basura, tapos ilang ulit mong paplasteran yun, ilang ulit mong lilihahin, tapos pintura kasama na lahat mga dreno. So kung kayo ba ipapagawa nyo ba yun sa ganong presyo? Ceiling lang yun Ay naku. Minsan yung yung pag nag-quote ka, pag nag-estimate ka ng ipapagawa, ayaw mo rin kasi na na malugi ka eh. Baka mamaya yung estimate mo is masyadong malayo dun sa totoong gagastusin mo. I mean, pwedeng malugi ka, pwedeng mag-abono ka. Kaya lang syempre pag nag-estimate ka, dapat doon ka sa kikita ka. Hindi mo alam kung ano yung gagawin mo hanggat hindi mo nabubuksan eh. Katulad nun, ceiling. Mamaya pagtanggal mo ng ceiling, yung mga pamakuan pala nun, yung pakapitan ng tornilyo, mga sirana, so papalitan mo yon. Eh kung hindi ka sama sa estimate mo yon, ang estimate mo lang yung yung drywall lang. Kaya lang pag napataas naman masyado yung presyo mo, pwedeng hindi naman sa'yo ipagawa. Pwede maghanap ng mas mura sa'yo, 'di ba? So dapat balance din lang. But anyway, malalaman natin bukas. Kasama pala sa binili kong tornilyo, trap sa daga. Trap sa daga, sa ipis, sa mga langgam.
Baka malamig bukas eh. Kaya ito yung suot kong jacket pang malakasan eh. May nagtatanong pala mga Andre, no? May nagtatanong uli tungkol sa Tesla. Talaga daw bang ano, kumbaga yung Tesla sa winter ay hindi ba talaga maganda? So ito yung sagot ko. Ito nga, winter. Kumusta yung battery mo? Kumusta yung range mo? Nabawasan ba? So ang totoo, oo. Siguro mga 20 to 30% ang nabawas sa range. Pero hindi naman masyadong problema yon kasi nga malapit lang yung biyahe ko mga Andre, no? At nangyayari lang yun during winter. Pag dating ng summer, babalik naman yung capacity, normal na capacity ng battery mo. So bukod sa mas malakas kumonsumo pag winter dahil na rin sa heating, ayun ang pinakamalakas mga Andre, no? Na kumonsumo ng ano eh, ng battery, yung heater mo eh. Pero I think pag mga long drive, hindi mo poproblemahin yun kasi kung continuously ka nagda-drive, yung battery mo is iinit siya eh. So mapupunta siya sa temperature na kung saan optimize o yung tama sa kanya para mag-operate siya ng ng mas maganda, 'di ba? Sana na-gets niyo mga no, kahit medyo magulo yung paliwanag. Pero yun nga no, kung okay, mababawasan ako ng 20 or 30%, pero dahil nga everyday sapat naman, more than enough yung battery ko para makarating sa pupuntahan ko. So hindi masyadong problema para sa akin yun. Rear wheel drive, kung yun yung kukunin nyo, kinakabahan kayo kasi baka mabalahaw din kayo katulad ko. Merong option, magpalit kayo ng mas magandang gulong, o kaya yung sinasuggest ni Boss Mike na yung studded mga Andre, no? May stud yung gulong nyo. I think most of your problem pagdating sa pagiging madulas ng snow is masusolve kung studded yung yung gulong nyo, which is yan yung hahanapin ko para sa susunod na winter. So kung meron akong Honda ngayon, Honda CR-V na all-wheel drive tsaka Tesla, anong ida-drive ko? Tesla pa rin, especially pag sobrang lamig. Ang bilis uminit nito mga Andre, no? Kumbaga yung buga ng init ng hangin nito, wala pang 1 minute bubuga na to ng mainit na hangin eh. Kumpara dun sa sa Honda CR-V na medyo matagal bago gumana yung heating niya. Maliit na bagay pero malaki yung comfort na ibibigay sa iyo as user eh. 'Di ba? Umagang-umaga, malilate ka na. Nagdadrive ka na sa sasakyan, nilalamig ka kasi tagal uminit ng sasakyan mo. Eto mga Andre, no, ang bilis uminit nito. Tsaka, sabagay, parehas lang naman. May mga remote starter para i-condition nyo na yung sasakyan nyo bago kayo lumabas ng bahay. Kaya mas maganda talaga sa Tesla mga Andre, no? Sorry. Di ba? Ito lang nakakainis dito minsan, di ba? Kasi nga, hindi Tesla tong ko eh. Kung Tesla sana to, pag pinindot ko to, pag hinanong ko, bubukas eh. Kaya lang hindi eh. Oy, sabi pala nila, may nagtatanong, no? Ano ba yun? Yung, anong tawag doon? Yung current lock. Kasi ito, pag nag-charge ka, ayan, no? May lumalabas dyan sa butas dyan para mag-lock dito. Kaya pag ginanon mo yan, tapos nag-charge na yan, hindi mo mahuhugot yan. So, paano mo mahuhugot? Stop charging, pipindutin mo sa cellphone mo, tapos mahuhugot mo na siya. Teka lang, naisip ko may nakalimutan pa ako kasi pag may nakalimutan ako, ayoko na lumabas mga tayo. Gusto ko pag pumasok ako ng bahay, bukas na ako lalabas. Ang lamig kasi, nakakatamad eh. Basuran. Ay, napaalis ng landlord eh. Wait, we don't have to start the day yet.